yung spokesman ng House Prosecution Panel para ipaliwanag mga kababayan kung ano yung posisyon, pabaon mga kababayan. Sabi ni Sara, may tanong pa niya kayo? Magtanongan niya kayo. Kasi sayang yung sayang yung plane tickets and others. With that, handa po akong tumanggap ng mga tanong sa inyo. Thank you, Tony Bugoy. For today's first question, we call on Melanie Moras from PTV4. Okay po. Kunin ko lang po yung komento ninyo dito sa pahayag sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte. Sinasabi i-dismiss ang complaint dahil na-violate daw. Niriman, mga kababayan, kailan dinifirm naman ng Congress, ayaw tanggapin ng Congress, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kumusta kayo mga manoy, mga manay? Mga tugang, so ngunyan, pag-iristoryahan ta. May simbag na po, nagpa-presscon si Attorney Bukoy, yung spokesman ng House Prosecution Panel para ipaliwanag mga kababayan kung ano yung posisyon ng House Prosecution doon sa final na petition to dismiss the impeachment case. Final ng defense panel sa Senado. Na kung saan mga kababayan, malinaw ang intensyon ng defense, hindi matuloy ang impeachment trial. Sabi nga natin, patunay lang na takot si Sara, kaya kumuha siya ng pinakang matitinding abogado na mabulgar, maipresent yung mga napakabibigat na ebidensya laban sa kanya as stated doon sa 7 articles of impeachment. Walang bloodbath na dapat mangyari tulad ng sinabi niya. Baliktad sa gustong gawin sa aktwal mga kababayan, sa aksyon, baliktad sa kanyang mga naunang pahayag na I want a bloodbath. Yun palang ibig sabihin niya, I want a dismissal. Without the trial, mga kababayan, dismiss agad. Ayaw mabuking, mga kababayan, kung ilan yung laman ng bank accounts niya. Doon nanginginig, mga kababayan, si Sara Duterte. Kaya ang ginagawa niya, nag-iikot-ikot siya sa buong mundo. Galing Australia. Iniiba ang topic yung ICC case ng kanyang tatay para i-cover yung issue sa impeachment. Ganon ang strategy. Umagot pa ng mga reporters. Bayad lahat, plane tickets, accommodation, pati siguro sobre. Pabaon, mga kababayan. Sabi ni Sara, may tanong pa niya kayo? Magtanongan niya kayo. Kasi sayang yung sayang yung plane tickets and others. Yun mismo yung sinabi po. Live, walang tago-tago. Talagang sinabi niyang bayad niya yung mga reporters na kasama sa billboard. Kaya dapat magtanong. Kasi sayang naman yung plane ticket. Ito yung opening statement, mga kababayan, ng papreskon ngayong araw ni Attorney Antonio Bukoy. Pakinggan natin yung kanyang opening statement. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ako po ay humaharap sa inyo ngayon upang liwanagin ang ilang mga nabibinbin na mga issue kaugnay sa naging aksyon ng Ombudsman sa rekomendasyon o report ng mababang kamara, yung komite nito sa Committee on Good Government and Public Accountability, pati na po mga bagay-bagay tungkol sa answer ad cautelam na inilahad ng nasasakdal na pangalawang Pangulo. With that, handa po akong tumanggap ng mga tanong sa inyo. Thank you, Tony Bugoy. For today's first question, we call on Melanie Moras from PTV4. Hi, good afternoon po, Attorney Bugoy. Tanong ko lang po sana, una sa lahat, ano po ang ng House Prosecution Team sa naging reply ng kampo ni Vice President Sara Duterte dito sa writ of summons ng Senate Impeachment Court? Ang final ni Vice President Duterte ay hindi reply kundi isang answer ad cautelam. Ano po ang aming reaksyon dito? Ang ibig sabihin po ng ad cautelam is for caution. So, ibig sabihin, hindi pa niya tinatanggap yung
o kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. Sapagkat ayon ho sa rules, pag ikaw ay nag-file ng special appearance, dapat ilahad mo ang dahilan kung bakit mo kini-question ang jurisdiction ng husgado. Ang ginawa niya, ang ginawa ng pangalawang Pangulo through her lawyers, pamamagitan ng kanyang mga abogado, nag-file lang ng ad cautelam, entry of appearance, pero walang sinasabi kung anong dahilan. Ganon? Walang sinasabi kung ano yung dahilan. Sabi ko sa inyo, tama yung mga analysis natin. Delaying tactics, legal maneuvers mga kababayan para i-delay ng i-delay ang impeachment trial. Ganon ang game plan mga kababayan ng kampo ng mga Duterte, ang kampo ni Sara, ang kanyang mga abogado. Yun po yung kanilang ginawa nung sila ay maglahad ng answer ad cautelam. Patuloy nilang hindi kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. So, ito po, hindi ho ito naaayon. So, as if, lahat hindi naaayon po. Yung Senado, hindi naaayon yung mga aksyon. Saan ka nakakita? Nanumpa sila bilang senator judge, tapos tumayo na defense counsel. Nag-motion to dismiss. Ngayon naman, ganon din ang ginagawa ng kanyang defense counsel na mismo. Hindi naayon. Kasi nga, yung mga ginawa ni Sara na nakapalaman sa articles of impeachment, hindi din naayon sa batas. Pagbantaan mo ba naman yung Pangulo, papatayin? Di ba? It is a criminal offense. Pagkatapos, lustayin mo yung milyon-milyon, 11 days, 125 million. Talagang hindi naayon. Naayon sa bulsa. Hindi naayon sa dapat ginagawa ng isang opisyal na matino. Di ba pa? Yung mga resibo, piki, lahat hindi naaayon. Pati yung defense. Ang mga ginagawa hindi naaayon. Sabi niya, no? Sabi ni Bukoy, talaga sabi ko mga kababayan, matindi itong si Sara Duterte. Siya ng answer, pero hindi niya kinikilala ang jurisdiction. Number one. Pangalawa, predictable po sa mga naging pangyayari ng mga nakaraang araw bago siya naglahad ng kanyang sagot. Inaasahan na po namin ito na she will file something like this. Patuloy niyang hindi kikilalanin ang jurisdiction ng impeachment court at maninindigan siya na walang jurisdiction. Meron pa nga dyan, may sinabi pa, dadagdagan ko po, sinabi na ang articles of incorporation is a mere scrap of paper. In other words, basura. Kung basura... Articles of impeachment po yun, na mali lang. Di ba? Opo, with this po, Attorney Bukoy, kung hindi naman yun talaga reply as it is, magre-reply pa rin po ba within 5 days upon receipt ang prosecution team? Yes. Magpapile kami ng reply. Ang deadline namin ay sa Sabado. Pero palagay ko, handa kaming sumagot ng mas maaga. Okay po. Kunin ko lang po yung komento ninyo dito sa pahayag sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte. Sinasabi i-dismiss ang complaint dahil na-violate po yung 1-year bar rule. So, void ab initio raw po itong reklamo. And number 2, sabi po niya, there are no articles of impeachment before the court in order to return it to the House at wala raw pong naging presentasyon ng articles before the impeachment court as required in the Senate rules. So, yun po yung basis niya for calling for the dismissal. Okay, let's your question kasi multiple Ano po yung una ninyong katanungan? Yung void ab initio dahil daw po na-violate yung 1-year bar rule. Yan ho ay liliwanagin namin doon sa reply. Ayokong prematurely sagutin yan sapagkat yan ho lahat ay ilalahad pag-file namin ng reply. Yung pangalawa niyong tanong, sinasabi niya na wala namang articles of impeachment. Ang articles of impeachment ho ay nandiyan, nasa impeachment court. Yung articles of impeachment ay ikinalakip doon sa writ of summons na isinerve sa kanya. Kasi po, nangyari, wala daw yung articles of impeachment kasi yung mga kaalyado niya sa Senado, ginawa, ibinalik sa Congress, niremand
mga kababayan. Kailan, dinifer naman ng Congress. Ayaw tanggapin ng Congress. Dinifer for now. Tapos, sinagot nila. Yon ang ginawa po. Kasi gustong gulangan po yung Congress. Kapag halimbawa, tinanggap yon, tapos nirefile uli, sasabihin nila, bawalan niya yung 2 beses na mag-file ng impeachment. Inaanapan po ng butas. Yung House Prosecution Panel, ito yung ginagawa ng mga abogado ni Sara Duterte. Pilit ginagawa ng butas. Ang unang humanap ng butas po, yung mismong mga senator judges sa pangunguna po ni Chis Escudero mismo. Kasi, pinalusot na yung motion to dismiss. Lang, binago yung motion. Hindi na, kasi alam nila, bawal yung motion to dismiss. Renevise, ginawang remand. Ganon pa rin, bawal yun sa konstitusyon. Pero, pinapangyari nila, mga kababayan. So nakita ninyo, tapos sinanamat ngayon yung Congress ng Articles of Impeachment. Kaya pala, naka-schedule na sana yung pagbasa ng Articles of Impeachment. Hindi na po yun ginawa. Mga kababayan ng Senate Impeachment Court, mooted na niya yan. Kasi nga, pinapabalik. Talagang purposely, mga kababayan, intentional, ginagawa ng problema po. Mismong yung Senado yung gumagawa ng problema. At kung ano yung intensyon ng mga senador, yun ang ginagawa ngayon ng defense panel. Parehas po. So lumalabas, magkakampi yung defense panel tapos yung Senado. Tama yung mga sinasabi natin. So ang mangyari niyan, may 16-man Powerhouse Defense Council plus yung majority ng mga senador. Pero ang tanong natin, bakit ba alam naman ni Sara na marami siyang kakampi sa mga senador? Pero bakit ba ayaw niyang matuloy ang impeachment trial? Di ba obvious po ang sagot? Napakalinaw. Kasi nga po, sabi natin, mahirapan yung kanyang mga kakampi na i-acquit siya pag naipresenta yung napakabibigat na ebidensya laban sa kanya. Kaya dito pa lang, mga kababayan, santambak na mga legal maneuvers and delaying tactics ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte. Nakasagot. Kaya siya nakasagot, buhay na buhay ang Articles of Impeachment. Ngayon, regardless of the defect ng answer, dahil nga ad cautelam, hindi kinikilala yung jurisdiction ng impeachment court, we welcome this dahil uusad na po tayo ngayon. Ang importante, tumuloy tayo sa pre-trial, tumuloy tayo sa trial. Yung finally, yung pangatlo, sinasite niya na hindi tama na mag-proceed to trial dahil sinite niya yung may kamalian sa proseso at sinasabi niya yung impeachment rules number 1013, I think, 1013, na sinasabi na dapat i-exhibit ng prosecution ang Articles of Impeachment. They are citing a rule that does not exist sapagkat ang nag-sponsor po nitong resolution na to na ipasa itong impeachment rules na ito ay si Senator Coco Pimentel. Yan ho ay hindi na-aprobahan ng Senado. So, wala ho yan sa impeachment rules. Ang effective, what governs the impeachment rules now ay yung Senate Resolution number 39 na walang nakasaad doon na dapat mag-exhibit o magpresenta ang prosecution ng Articles of Impeachment bago panagutin o bago pasagutin ang nasasakdal na opisyal. Malinaw po. Sige lang ang hanap ng diferensya ng Senado na yun din ang ginagawa ng Defense Council, ng Defense Panel ni Sara. Pati rules na non-existent hinahanap. Paano mo man makukuha ang rules na inahanap mo non-existent nga? O diba, mga kababayan, malinaw na talagang dinidelay para hindi matuloy ang impeachment trial at hinahanapan ng butas. And then lumalabas, mga kababayan, dito. So yung sinasite nilang rule doesn't exist. You see? Wala ho yun. So they're citing a rule na contrary to the existing rules on impeachment na resolution number
39. Ito po yung rules of impeachment na sinunod nila nung impeachment ni former Chief Justice Corona. Sir, dun lang sa one-year bar rule kasi is constitution if it applies doon sa mga complaints that are initiated. Ano po yung definition ng initiated? Ano yung mako-consider na initiated? Okay. The rules po, ang decided cases ng Supreme Court. Initiation happens when the impeachment complaint is endorsed to the House Committee on Justice. Hindi ho nangyari yun sa tatlong unang impeachment complaints eh. Ngayon, ito pong current impeachment complaint, hindi na kinakailangan dumaan doon because nakuha na yung more than 1/3 na endorsement ng mga congressman. Madaling sabi mga kababayan, yung one-year bar rule na sinasite ng defense panel, non-existent din. Wala mang violation sa sinasabi nila na one-year bar rule. Kasi isa man lang po yung in-endorse. Yung tatlo na nauna na final, hindi man in-endorse. So, ibig sabihin, walang in-initiate. At yung tatlo, isinama na lang po yon, sinomarize, pinag-isa, sinama doon sa fourth impeachment case na final. Na yun ang in-endorse. Hindi na dumaan sa Committee on Justice kasi hindi na kailangan. In-endorse na po ng 215, sobra sa 1/3. 2/3 na nga po. Nadagdagan pa, 255 yata. Yung humabol, dumagdag pa sa 215. May mga humabol pa kasi na mga congressmen na nasa trouble, pumirma para ma-impeach si Sara Duterte. So walang violation po. Naghanap lang ng dahilan, naghanap lang ng rason ang defense panel, ang mga abogado ni Sara para ma-delay, hindi matuloy ang trial. Dismissal nga ang objective nila po. Kaya sinasabi nila imbalido yung final na impeachment case, in-endorse na impeachment case ng Congress. Ganon ang sinasabi mga kababayan ng mga abogado ni Sara. Sabi ni Attorney Bocoy, walang nangyaring ganon. Ito yung pinapaliwanag niya dito, mga kababayan. Kapag ganon po, yung articles, yung impeachment complaint becomes the articles of impeachment itself. Yun ang sagot. Na-violate yung one-year bar rule. Because yung tatlo na naunang impeachment complaint, hindi ho nakaabot eh. Correct. Sa referral to the Committee on Justice. Correct. So walang na-violate na one-year bar rule. Huli na lang from my end, Attorney, can you say that the Vice President previously issued statements na she wanted a bloodbath, pero itong kanyang action, yung kanyang answer ad cautelam is calling for a dismissal of the complaint. Dismissal pala. And matutuloy pa po ba yung trial? Matutuloy para ho sa prosecution dahil sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang sagot, wala ho siyang factual nor legal grounds ukol doon sa mga factual allegations ng impeachment complaint. It was all procedural. Ito yung tinatawag na wagging the dog na mas pinapalitaw na mas importante ang procedure kaysa constitutional law and principles, substance. Ang importante is the substance. Those who cannot address the substance, they rely on technical procedures, which is what she did here. Non? Yeah. Kayo po naniniwala na matutuloy po yung trial, pero yung sagot po ba ni VP Sara sa writ of summons ng impeachment court, kinukuno rin po ba yan na tactical move to delay the trial proper? Correct. Tactical move talaga to. I expect kung hindi mo kayang sagutin yung factual allegations, you resort to procedure. Hahanapan mo ng ibang ililihis mo yung yan ang nangyari dito. Inilihis ang usapin sa factual allegations of the complaint. Inilihis using procedural issues. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya sapagkat mahalaga na malaman ng sambayanan kung ano yung sakdal
Correct. Yun po. Do you expect, sabi nyo nga po, lagi kayong may expectation na on their part ay i-delay po yung trial proper. Pero ano po yung, if this is the case, pwede nyo po bang sabihin bakit pedent na matutuloy pa rin yung trial? Matutuloy because meron ng sagot. Kung ang sagot niya ay ganyan lang, yan ho ay kanyang kakulangan. Hindi po papel ng prosekusyon na punuan ang kanyang kakulangan. Kami ngayon, we made allegations of charges based on facts. It is now for us, ngayon ay nasa sa amin na patunayan ito. So, kaya po kami ay kumpiyansa na dapat na matutuloy na po ito. So confident mga kababayan ang prosecution panel. Tuloy na tuloy ang impeachment trial. Kahit anong gawin, mga kababayan, kapag didelay legal maneuverings ng kampo ni Sara, tuloy ang impeachment trial. Yan ang paniwala, mga kababayan ng prosecution. Dapat talagang matuloy para malinis ni Sara Duterte yung kanyang pangalan. Kasi kung naniniwala siyang inosente siya, dapat nga advisean niya yung mga abogado. Yung kanyang mismong mga abogado, advisean niya, tigilan ninyo yung mga pagdidelay ninyo. Hindi natin yan kailangan. Di ba sinabi ko sa inyo, I want a bloodbath? Doon natin gawin yon sa trial mismo. Dudurugin natin ang mga akusasyon nila sa akin. Ganun dapat po. Yan lang parang malinaw na yung bloodbath ni Sara, ang ibig sabihin pala, dismiss the case without trial. O di ba po, mga kababayan? Lahat man lang pala angas, hangin, angas, yabang. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.